Ang moth ay isang lahi ng manok panabong na kilala sa natatanging balahibo sa mukha nito, ay nagpapakita ng isang nakakaintriga na pag-aaral sa genetika ng mga ibon at selektibong pagpapalahi. Ang agresibong estilo ng pakikipaglaban ng lahi na ito, na nailalarawan sa walang patid na pag-atake ng mga palo nang hindi gumagamit ng bill holds, kasama ang nakakagulat na katumpakan sa cutting sa kabila ng mababang posisyon nito, ay ginagawa itong isang paksa ng malaking interes sa komunidad ng cockfighting. Susuriin ng artikulong ito ang mga katangian na tumutukoy sa moth, susubaybayan ang makasaysayang pag-unlad nito, at susuriin ang mga hamon at tagumpay na naranasan sa pagpapabuti ng mga likas na kahinaan nito. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng moth ay ang natatanging balahibo sa mukha nito, na nagbigay ng pangalan sa lahi. Ang balahibong ito, na madalas na siksik at kitang-kita, ay nakapalibot sa mukha ng manok, na posibleng nakakaapekto sa estilo ng pakikipaglaban nito. Habang may mga pagkakaiba-iba sa balahibo sa loob ng lahi, ang pare-parehong katangian ay ang agresibong frontal na pag-atake. Ang estilo ng pakikipaglaban ng moth ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mabilis, multi-hit na diskarte, na naghahatid ng patuloy na daloy ng mga palo sa ulo at leeg ng kalaban. Hindi tulad ng ilang mga lahi na gumagamit ng bill holds, o mga diskarte sa paghawak, ang moth ay umaasa sa purong lakas at katumpakan sa kakayahan nitong cutting. Ang walang patid na pag-atake na ito, na madalas na inilarawan bilang isang hammering style, ay naglalayong talunin ang kalaban bago pa man ito makapagtanggol ng epektibo. Sa kabila ng karaniwang mababang posisyon nito, ang moth ay nagpapakita ng kapansin-pansin na katumpakan sa mga pag-atake nito, na pinapataas ang epekto ng bawat palo. Ang pinagmulan ng lahi ng moth ay medyo hindi malinaw, na may limitadong makasaysayang dokumentasyon na madaling makuha. Ang mga kuro-kuro na ebidensya ay nagmumungkahi ng isang linya ng lahi na kinasasangkutan ng ilang mga itinatag na lahi ng pakikipaglaban, na nag-aambag sa natatanging halo ng mga pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban nito. Gayunpaman, ang komplikadong pamana ng genetika na ito ay nagdulot din ng mga hamon. Habang ang agresibong kalikasan at kakayahan sa pag-cutting ng moth ay lubos na pinahahalagahan, ang mga breeders ay makasaysayang nagkaroon ng mga problema sa ilang mga kahinaan. Kabilang dito ang isang ugali patungo sa mas maikling tibay kumpara sa ilang iba pang mga lahi at isang potensyal na kahinaan sa mga counter-attacks dahil sa frontal-focused fighting style nito. Ang kakulangan ng mga diskarte sa pagtatanggol, kasama ang medyo mababang timbang ng katawan, ay nagiging sanhi ng moth na madaling masaktan kung ang kalaban ay nakalusot sa unang pag-atake nito. Upang matugunan ang mga likas na kahinaan na ito, ang mga breeders ay gumamit ng iba't ibang mga estratehiya, na pangunahing nakatuon sa selektibong pagpapalahi at, sa ilang mga kaso, maingat na napiling outcrossing. Ang layunin ay upang mapahusay ang tibay, mapabuti ang mga kakayahan sa pagtatanggol, at dagdagan ang pangkalahatang katatagan ng hindi sinisira ang katangian na agresibong frontal fighting style ng lahi. Kasama dito ang isang masusing proseso ng pagpili, na nakatuon sa mga manok na nagpapakita ng parehong pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at pinahusay na pagtitiis. Habang ang mga eksaktong detalye ng mga programa sa pagpapalahi ay madalas na nananatiling confidential sa loob ng komunidad ng cockfighting, ang pangkalahatang diskarte ay nagbibigay diin sa isang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng mga ninanais na katangian sa pakikipaglaban at pagpapahusay ng pangkalahatang lakas at kakayahan ng lahi. Ang patuloy na ebolusyon ng lahi ng moth ay isang pagpapatunay sa dedikasyon at kadalubhasaan ng mga breeders nito. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili at lumalaking pag-unawa sa genetika ng mga manok, ang makabuluhang pag-unlad ay nagawa sa pagpapagaan ng mga makasaysayang kahinaan nito. Habang ang walang patid na frontal na pag-atake ay nananatiling isang natatanging katangian, ang mga modernong moth ay nagpapakita ng pinahusay na tibay at mas malaking kakayahan upang makatiis ng mga counter-attacks. Ang pagpapabuti na ito ay maiuugnay sa isang kombinasyon ng mga kasanayan sa selektibong pagpapalahi at, sa ilang mga pagkakataon, ang estratehikong pagpapakilala ng materyal na henetiko mula sa iba pang mga matibay na lahi. Gayunpaman, ang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng natatanging estilo ng pakikipaglaban ng lahi at pagpapahusay ng pangkalahatang pagtitiis nito ay nananatiling isang mahirap na gawain, na nangangailangan ng patuloy na pananaliksik at maingat na pamamahala ng mga programa sa pagpapalahi. Mahalagang kilalanin ang mga kontrobersya sa etika na nakapalibot sa subang. Ang artikulong ito ay nakatuon lamang sa mga aspeto ng genetika at pag-aanak ng lahi ng moth, nang hindi sinusuportahan o itinataguyod ang kasanayan ng cockfighting mismo. Ang impormasyong ipinakita dito ay para lamang sa mga layuning pang-edukasyon, at hindi dapat bigyang kahulugan bilang paghihikayat o suporta sa kalupitan ng hayop.
Ang MOF ay nakatayo bilang isang nakakaakit na halimbawa kung paano maaaring baguhin ng selektibong pagpapalahi ang mga katangian ng isang lahi ng manok panabong. Ang matagumpay na pag-alis ng mga paunang kahinaan nito sa pamamagitan ng maingat na manipulasyon ng genetika ay nagha-highlight sa kapangyarihan ng mga nakatuong programa sa pagpapalahi. Ang patuloy na ebolusyon ng lahi ay isang refleksyon ng patuloy na pagsisikap upang pagbutihin ang mga kakayahan nito, balansehin ang aesthetic appeal sa pinahusay na pagganap sa pakikipaglaban. Ang karagdagang pananaliksik sa mga partikular na genetic marker na responsable para sa natatanging mga katangian ng lahi ay magiging mahalaga sa pagpapalawak ng ating pag-unawa sa genetika ng mga manok at selektibong pagpapalahi. Gayunpaman, mahalaga na ang anumang pananaliksik ay isinasagawa ng etika at responsable, na inuuna ang kapakanan ng mga hayop na kasangkot.